Ayan, good morning po sa ating lahat mga kapatid. For this video, sasagutin ko po yung tanong ng ating kapatid kasi nag-message po siya sa akin personal, and then doon po sa ating usapang pabo na grupo, nag-post rin siya doon. So, yung kanyang problema po mga kapatid is yan po. Ayang nakikita nyo po. Nagsagok ngunoy. Anong term dyan? Hindi ko po alam kung ano pong tawag sa sakit na yan, pero maaari ko po kayong bigyan kung ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaganyan at ano po yung aking ginagawa pag may ganyan po akong pabo. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! Ayan, ito po yung aking mga pabo mga kapatid. Dito po sa Cebu ngayon mga kapatid, ramdam na po namin yung ulan. Maulan na po talaga. Kita nyo naman, yung paligid po ay unti-unti na pong sumisibol yung mga damo sa labas. Loobin ng Diyos, pag kakapal na yan ng konti, ipapastol ko na po yung aking mga alagang pabo dyan sa labas. Kasi ngayon, nakabukod lamang po sila dito sa maliit na kulungan. Dahil nga, sa kasagsagan ng tag-init, wala pong damo na tumubo dyan sa labas. Maging yung mga saging na pananim ko po, nasira po yung iba. So, yan po yung kanyang problema mga kapatid. Nagsaguknoy lang po yung kanyang piso. Kumbaga, kumaba yung kanyang tawag dito. Kumaba yung kanyang pakpak. Tapos ramdam po natin na klaro po yan, payat po yan. So, ganito po yan. Hindi ko po alam kung ano pong tamang term sa ganyang sakit. Pero ibabahagi ko po sa inyo kung paano at yung ano po yung mga posibilidad kung bakit nagkakaganyan yan at ano po yung aking mga remedyo na ginagawa nang sa gadon ay yung iba ay makarecover pa po sa ganyang sitwasyon. Yung iba talaga niyan kapag lumala po, hindi po natin naagapan, mamamatay po yan mga kapatid. So, saan po tayo mauna? Dito po, mauna po tayo kung ano po yung dapat gawin dyan. Kasi baka hindi tapusin ng iba nating kababayan, kahit papano ay makuha nyo po yung pamamaraan kung ano po yung aking ginagawa dyan. Ang ginagawa ko dyan mga kapatid is kung umabot na po yan sa mahigit sa 2 linggo o 15 days na po yung edad nyan, matik po yan, pinupurga ko na po. Lalo na pag nakita ko po na ganyan na po sa ilang pirasong nakabukod na mga sisiw, pag nakita ko po na mayroon na pong ganyan, matik na yan. Dahil nagpupurga po talaga ako sa 15 to 20 days. Unang pagpurga ko po sa sisiw. Iwan ko lang kung napurga na po ba yung sisiw na yan. And then, ayun. Kung hindi po yan kakain, kung hindi na po yan kakain, iinom ng tubig, hindi na po niya ginagawa, nako, malala na po yan. Malaki po yung chance na napabayaan po siya at posible na po yang mamatay. So, ayun. Kung kakain, iinom, pupurgahin ka po, agad ko pong pupurgahin yung sisiw na yan. And then, para makabawi po siya ng lakas mga kapatid, kung sakaling hindi na po siya uminom, so useless po yung pagpurga, ang pinakaunang gawin dyan is yun pong papainumin po siya ng electrogen powder para makabawi po siya ng lakas mga kapatid. Isa po yan sa ginagamit ko po. Yung iba, ginagamit nila is dextrose powder. Pero sa akin, yun pong electrogen powder. Ayan, binubumba ko yan. Hindi po ako gagamit ng sirens kasi wala akong malaking sirens. Yung ginagawa ko is gumagawa po ako ng improvise na ito na lamang po. Papakita ko sa inyo. May mga improvise po kasi ako dito na ito, sa pangmalaki po ito. Yung pabo na malalaki. Force feeding ko po ito kasi malaki yung butas. Napakalaking bagay po na mayroon po kayo nito mga kapatid, lalo na sa inyong pabo na nagkakaroon po ng mga sakit. Pag kuha naman, yung mga sisiw lang, ito may maliit na hose, nakikita mo yung loob. Ito po, napakalaking bagay po na magagawa nito sa mga pabo po na nagkakaroon po ng sakit, mga alaga po natin. Ayun, electrogen powder po yung gamit ko po para makabawi po siya ng lakas. Tapos pag okay na, ayun, isusunod na po yung pagpurga.
Tandaan nyo po lagi mga kapatid na ang pagpurga po is napakalaking bagay po niyan na kailangan nating i-implement sa ating pabuhan. Sa katagalan ko na po sa pagpapabo, isa po yan sa kailangan natin. Nang sa gadon ay hindi po natin masyadong maranasan yung pagkalagas ng ating mga alagang pabo. Isa po yan sa daing o problema ng ilan nating mga kababayan na tumigil na po sa pag-aalaga ng pabo dahil ayon sa kanila masilan po daw yung pabo, lalo na yung mga sisiw. So para hindi po sila maging masilan po talaga is i-apply po natin talaga yung tamang pagpurga sa kanila. So ayun, yun po yung aking ginagawa doon mga kapatid. Tapos ayun, apply po tayo ng mga vitamins. At ibukod rin natin, nakalimutan ko. Mas maganda po talaga niyan is ibukod po natin. So ayun, dito naman po tayo kung ano po yung maging mga ilang sanhi o dahilan kung bakit nagkagaganyan yung mga sisiw natin. Hindi ko po alam, hindi ko lang natanong kung ilang linggo na po yung sisiw na yan o umabot na ba yan sa isang buwan. So ngayon, pag-uusapan po natin kung ano yung mga sanhi o dahilan yan. Kita po natin na nanginginsay o nilalamig po yung kanyang pabo kasi nga kita nyo naman napakawala na yun na po sa lupa. So hindi muna tayo magpupokus dyan, ibibigay ko po sa inyo yung pinaka main reason talaga kung bakit nagkakaganyan yung mga alagang pabo. Ayan mga kapatid, nagpasilong muna ako kasi umulan na naman. Doon ako kanina yung may upuan, umulan kasi kaya nagpasilong ako. Ang pinaka-unang dahilan po kung bakit nagkakaganyan yan is napakalaking factor po dyan is yung brooder po. Ayan. Isit aside muna natin yung kalagayan ng kanyang sisiw. Kumbaga, mas papalawakin pa natin yung problema patungkol po sa ganyang edad ng mga pabo. So, napakalaking factor po ng brooder. Ayan. Kasi sa unang araw, pangalawa at pangatlo po ng sisiw mga kapatid, lalo na po pag incubator yung ating papisa sa ating mga sisiw, kailangan po talaga nila ng sapat na init. Yung wala pong masyadong hangin. Nakita ko na po yung mga pagkakaiba niyan kasi maraming brooder na po akong nasubukan. Nakasubok na ko ng karton, ng screen, yung maging ganun. Yun yung may plastic. Ayan, kung natutukan nyo po yung aking kamay yan. Nasubukan ko na rin yan. Napakaganda ng ganyan. Sa first, second, third na araw kasi wala po yung hangin na nakapasok. Kaya lang, pag umabot naman po sila sa isang linggo mahigit, tapos ganyan po ka-exclusive, problema po talaga mga kapatid kasi nga, sobra naman po sa init yung kanilang nakukuha. Subukan ko na yan, marami po akong naging ganyang sisiw dyan. Ang iba ay namatay po talaga. So ano po ba doon yung maganda? Paano ko pa ba ito itatawid sa inyo? So para po sa akin mga kapatid, kailangan po talaga ng sapat na init. Sa ginagawa ko, first, second, third, yung close po na klase po ng brooder mga kapatid. And then pagkatapos naman yan, mga 4, 5, 6, isang linggo, 2 linggo, doon naman po sa maluwang ng kunti. Tapos may unti-unti na pong hangin na pumapasok. I-apply nyo po yan mga kapatid para maiwasan nyo po yung ganyang sitwasyon. Tapos, ayun, unti-untiin mo siyang tawag ito, isasanay sa hangin. Huwag pong biglaan mga kapatid dahil yan po talaga yung kakaharapin ninyo. Tapos, iwasan nyo rin na sobrang close naman po pag lumagpas na po sila sa 3 days mula doon sa unang brooder. Ayan. Kasi, pag sobra sa init, nagkakaganyan rin sila. Pag kulang naman sa init, ganyan rin yung mangyayari sa kanila. So, i-apply nyo po yan mga kapatid. Ma-obserbaran nyo naman po yan. Tapos, dito po sa akin, sa mga sisiw ko po, hindi na po ako nagpapalabas ng 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Ayan, hindi po. Pinakabata po, mga 2.5 months. Tapos 3, mas maganda nga. 3.5 going 4 months. Mas matibay po yan mga kapatid.
Iwan ko lang. Ito po yung ina-apply ko po sa aking sarili. Mayroon naman po tayong ibang kababayan na gamay niya naman po yung kanyang pamamaraan na kahit sisiw pa lamang po inilalapag niya na po sa lupa. Hindi ko po alam kung paano yung kanyang pamamaraan, pero hindi, pag ganung pamamaraan po, hindi po ako magaling pag ganun po yung aking ginagawa. So ibig sabihin nito, may iba-iba po talaga tayong pamamaraan patungkol po sa pag-aalaga ng ating sisiw, nang sa ganun ay maiwasan po natin yung pagkasaguknoy, yung magbitay ang pako. Mahirap po talaga mga kapatid na yung ating sisiw ay ayun, talagang laglag na po yung kanyang pakpak. Payat po yan mga kapatid. Tagalan yan, yung iba niyan ay mamamatay po talaga. So ayun nga, balik po tayo doon kung ano po yung aking ginagawa. Pag mayroon pong ganyan, matik po yan, i-adjust nyo po yung kanyang kinalalagyan. Kung anong klase po yung brooder, tandaan nyo lamang po, for second, third na araw, dapat mataas po yung init, sapat po yung init talaga. And then, pag kalagpas nun, dapat po, hindi naman po mataas, kumbaga sapat lang po yung init talaga. Nasa sa inyo na po, hindi ko naman po yan kinukunan ng tawag dito temperature, kasi hindi po ako gumagamit ng thermostat sa aking mga brooder. Dati naisip ko sana gagawa ako ng thermostat sa aking mga brooder, kaya lang nag-isip ko rin na dagdag na tawag dito, dagdag gasto na po kasi kakain po ng kuryente yung thermostat, tapos mag-a-adjust pa sa ilaw. So yung ginawa ko is yung pinaka border siding na lamang po ng tawag dito ng aking brooder, yung aking ina-adjust. Papakita ko sa inyo yung halimbawa po ng aking brooder. Ito po mga kapatid, papakita ko po sa inyo itong brooder ko po na hindi ko na po ginamit. Kasi nga, kita nyo nga, close po ito. Hindi ko na ito nagamit eh. Ayan. Wala po itong masyadong hangin na nakakapasok. So marami po akong sisiw na nadisgrasya dito. Umabot na po sila kasi dyan ng mga 1 o 2 linggo. Dyan ko pa rin nilagay, so nasubrahan po sila sa init. So ito yung brooder ko po na nilalagyan ko po sa 1 buwan na po mahigit. Ayan. So open na po, wala nang takip kasi sanay na po sila sa init. So ito naman po yung mga brooder ko. Ito po yung bagong brooder ko po, 4 na piraso. Sa ngayon wala nang laman kasi nilipat ko na doon. Ayan. So close po ito mga kapatid. Ayan. Pagkagaling doon sa aking bahay is pagpalagay natin doon sa bahay, nilalagay ko doon sa aking first stage na brooder ng 3 araw. Dito ko dinadala sila pagkatapos doon. Kaya lang, inalis ko na kasi yung mga sahig mga kapatid kasi lilinisin ko na. Lilinisin ko na. Kaya ito po yung naging hitsura. So adjustable po itong aking pailaw. Pag galing doon sa bahay 3 araw, ayan, dapat malapit pa po sa sisiw. Kapag abot na sila ng mga 1 buwan, o itataas ko naman ng konti. Nilalagyan ko pa yan ng sapin sa unang pang 4 days nila dito, 5 days. Ganun. Basta ina-adjust ko na lamang po mga kapatid. Tapos pag malapit ko na po silang ilipat doon sa kabilang brooder, dito ko sila nilalagay. Ito, yung sa harapan na lang yung open. Tapos pag sapat na po yung kanilang laki o lakas, kapag nasa 1 buwan na po sila, kagaya niyan, dyan ko nilalagay. Tapos dito pa. Ayan, ito po yung aking mga brooder. Ayun, oh. Tapos ayan, hanggang umabot na sila dyan sa 2.5 months, or yung iba umaabot pa nga ng 3 buwan dyan eh. Basta hindi lang sila masyadong marami. Yan po yung aking ginagawa. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko po gamay yung bata pa lamang po ay nilalagay na po sa lupa. Mas prepared ko po na pinapakawalan dito sa rinse is nasa malapit na sa 3 buwan na po. Ito na 2 buwan at 3 linggo. Pinakawalan ko sila noong nakarang araw. Lalo na ngayon, maulan eh. Ayan. Haba tayo ng konti. Para kasi sa akin mga kapatid, is yung paggagamot na po, parang mahirap na po talaga mga kapatid. Basta
andun na tayo sa stage na panggagamot. So yun lamang po yung aking ibinahagi sa kanya na o sa inyo kung paano po pag naka-encounter na po ako ng ganun. Ngunit pinalawak ko lamang po, dinagdag ko na lamang po kung ano po yung mga pamamaraan ko dito nang sa ganun ay maiwasan ko po yung ganun, yung pagkabansot, laglag yung pakpak. Kasi nga mahirap na po talaga mga kapatid, magasto, mahirap, time consuming kapag magagamot na po tayo. Yan po talaga yung reality. Ayun po, sana po nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo, lalo na po sa mga baguhan. Yung mga baguhan pa po talaga, yung talagang mahirap po sa kanila dahil nangangala pa po sila ng mga impormasyon pa po. So, kung gusto nyo po na makakuha po kayo ng mga impormasyon pagdating po sa pag-aalaga ng pabo, ayan, mag-subscribe po kayo mga kapatid at i-add nyo na rin ako or i-follow nyo po ako sa aking Facebook nang sa ganun. Yung mga bago ko pong mga video, mga vlog, matik po kayong makakakuha ng recommendation ni Facebook at saka ni YouTube para makatulong po ito sa inyo mga kapatid. Yung mga content ko kasi is mostly po is patungkol po ito sa pabo. Sana po nakatulong ito sa inyo mga kapatid. Hanggang dito na lang. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.